Happy Saturday po sa ating lahat. So ako pong muli si Judea Maribaban from the Sanctuary Church Community Fellowship International. And welcome pong muli sa ating daily morning tilawak. So as we start po sa umagang ito, manalangin po muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa panibagong umaga, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin, para po muling pagbulay-bulayan yung inyong mga salita. Na Lord, i-bless niyo po yung talatang aming babasahin, yung prayer focus namin for today, na nawa po maging receptive po talaga kami sa nais niyong sabihin sa bawat manonood at makikinig ng tilaok na ito. At itago niyo lamang po ako sa inyong likuran, and kayo na pong bahala sa umagang ito. Salamat po, in Jesus' name, amen and amen. So, ang ating focus verse po sa araw na ito ay magmumula po sa Jeremiah 26 verse 2. Ang sabi po sa Contemporary English Version, Jeremiah, I have a message for everyone who comes from the towns of Judah to worship in my temple. Go to the temple courtyard and speak every word that I tell you. So, this devotion po ay pinamagatan kong, What are you waiting for? And our prayer focus for today po, prayers to participate in spreading the good news and proclaim the word of God. So in Jeremiah 26, the word of the Lord comes to Jeremiah, and inutusan siya ng ating Panginoon na ibahagi yung mensahe niya, yung salita ni Lord sa mga tao through Jeremiah. Also po, God says here kay Jeremiah that don't hold back anuman yung mga naisabihin or ipagawa ng ating Panginoon. And dito nga, di ba po, sinasabi na katulad ni Jeremiah, God can also use us in spreading the good news, in spreading His words and proclaiming the word of God. Pero syempre, kailangan may gagawin tayo. Kasi paano tayo gagamitin ng ating Panginoon kung mismo tayo sa sarili natin, ayaw natin magpagamit, ayaw natin mag-participate sa nais na ipagawa sa atin ni Lord. Kaya isipin po natin na, di ba, sobrang swerte natin kasi we have a freedom na ipakalat yung salita ng Lord dito sa lugar natin, dito sa bansa natin. Kaya, again, sabi nga sa verse natin, speak every word. And sa ibang version po or sa English Standard Version, ang sabi po doon, don't hold back anuman yung mga ini-reveal sa atin ni Lord na sabihin at gawin natin. Kaya, let's assess ourselves po. Ano pa bang inaantay natin para mag-participate tayo sa paggawa ng God-given purpose natin in spreading the good news of His love and His holy judgment and His mercy. Kasi, tandaan natin that we have a part sa katawan ng ating Panginoong Diyos. And ito yung pagpapakalat ng mabuting balita or ng salita ng ating Panginoon. And tandaan po natin na yes, hindi maiiwasan na while we are participating, while we are doing our God-given purpose, sobrang dami nating kakaharapin na challenges. Nandyan yung mag-fail tayo, nandyan yung ma-reject tayo na pwedeng mag-cause sa atin para ma-discourage tayo. Pero sa atin po, tingnan natin yung mga reasons why do we need to share or why do we need to participate in spreading and proclaiming the Word of God. So yung una po dito is to fulfill the Great Commission. Siyempre po, one of the primary reasons to share the gospel is to fulfill Jesus' Great Commission sa bawat isa sa atin. In Matthew 28:19-20, Jesus commanded His disciples to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So as believers po, as disciples po ng ating Panginoon Diyos, we are called to follow this commandment and share the message of salvation sa iba. And also po, Jesus wants us to share the gospel with others, to bring healing and peace to them as well. So yung pangalawa po, to help others find purpose. So sharing the gospel po, sharing the word of God can also help others para
malaman din nila kung anong purpose nila, kung anong reason, bakit sila nabubuhay. Kasi many people po, most especially sa generation natin ngayon, they are searching for meaning, they are searching for direction, kung ano ba yung tatahakin nila sa buhay nila. And there are some na hindi nila malaman-laman yung purpose nila sa mundong to. Kaya tandaan po natin that the gospel can provide or help others to find their purpose. At syempre, kung magpapagamit lamang tayo at kung gagawin natin yung part natin sa kingdom ng ating Panginoon. And pangatlo po, helps to increase our own faith. Dito po sinabi that while we are doing our God-given purpose, while we are spreading His words, hindi lang yung ibang tao yung magbe-benefit nito. Hindi lang ibang tao yung mapapalapit kay Lord through us, but also, syempre, tayo rin mismo. It improves our own understanding. It increases our own faith kay Lord. Yung relationship natin sa Kanya ay lalong mag-i-strengthen at lalalim. And yung, syempre, yung kinikilos natin, yung testimony natin ay mas pag-iingatan natin. And when we talk about the living Word of God, we understand them better and better and learn to love God more. So, to conclude po, sabi nga po sa prayer focus natin ngayong araw, prayer is to participate in spreading the good news and proclaim the Word of God. Na let's participate talaga sa pagpapakalat ng salita ng ating Panginoon. And tandaan po natin na yes, hindi laging okay yung mararanasan natin, yung mga pwede natin ma-encounter. But tandaan natin na we have God and we will never ever be alone sa journey natin while we are doing yung ating purpose. Kaya sa atin po, don't hold back. Kasi maraming taong nangangailangan din ng Panginoon sa buhay nila. Ang kailangan lang natin gawin is makiisa tayo. Gawin din natin yung part natin sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Kaya sa atin po, isipin nating maigi. Ano pa bang inaantay natin? What are we waiting for para maipagmalaki naman din natin si Lord sa ibang tao? Kasi grabe yung ginagawa niya sa buhay natin. And wag naman natin sayangin yung faithfulness niya, yung unconditional love niya sa buhay natin, sa mga ginagawa niya sa buhay natin. And i-share talaga natin to. I-share natin yung salita ng ating Panginoong Diyos sa iba. Kaya lastly po, let's be willing to speak every word of God has given you. And manalangin na po tayo. Lord God, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong araw na to participate po sa pagpapakalat ng inyong mga salita, na gawin talaga namin yung part namin sa kingdom mo, na ipagmalaki ka namin yung goodness mo sa ibang tao. Kasi Lord, we know po na we have you sa tabi namin. We will never ever be alone sa journey namin while we are doing our God-given purpose. That our labor will never be in vain kapag sinunod ka namin, kapag ginawa talaga namin ng tama yung purpose namin. Kaya sa umaga din pong ito, idinadalangin po namin sa inyo yung mga prayer requests po from Sapang Alat, complete healing for Christina Villegas, safety of Arthur and Noisa work, physical and spiritual strength, guidance, peace, love, makakilala at matutong tumawag sa Panginoon, healing for Jason Villegas from fever, peace, protection, and guidance. So from Jeneline Constantino, protection sa buong family, recovery, strength for all. From Ilang Satellite, healing for Rodora Cipriano from Cough and Cold. And from Imelda Santos ng Riverside Phase 12 Satellite, healing of Aizen Fohas from pneumonia. Na Lord, etong mga hinihiling nila na kagalingan sa kanilang mga karamdaman, yung strength po, yung pag-iingat po sa kanila, nawa po kayo na pong magkaloob nito sa kanila. Kasi Lord, ang sabi niyo nga po sa inyong mga salita, that by your stripes we are healed. And nawa po itong
lakas, yung kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanila, ay maging kagamit-gamit din po sa inyong kingdom, maging kagamit-gamit din po sa pagpapakalat ng inyong mga salita. Kaya gamitin nyo rin po sila para po ipakalat po talaga yung good news, yung mga salita mo sa iba through them, Lord God, through us. Kaya Lord God, nagpapasalamat na po kami sa ipagkakaloob mo sa kanila. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming morning tilaok. And sabi nga po, remember, God wants everyone to hear the word and be saved. And we have a part in spreading that word. God bless us all po. Maraming salamat po.